So we are Frame 24 Productions and we're filming a documentary about typical Filipino workers and their everyday lives, and for some reason, isa po kayo sa napili namin. So, ako nga po pala si Pastor Francis, 34 na taong gulang. At ako yung nakatira sa Santa Mesa, Manila. Ako po yung isang pastor. Nag-a-attend ako ng mga salita ng Panginoon at nag-iikot-ikot sa mga bahay-bahay. At nangikayat din ako na minsan mag-preach noon, simbahan. Sa panahon kasi ngayon, marami ng kabataan na medyo hindi na nagsisimba. Ito ang mga mikropono akong ginagamit. Pang preach, pang choir, at pagsisermon. Ito. Matagal na sa akin to. May sentimental value na sa akin to. Hindi ko mabitawan itong mikropono na to. Ito, mawala. Mga pang-araw-araw ko lang yan. Yun lang. Thank you po. So ako po si John Joseph, 30 anyos na nakatira sa Dasmariñas, Cavite. Ang trabaho ko ay paglilinis at pagkukulay ng mga kuko. Marami talagang nagpapalinis sa akin ng mga lola at mga kapitbahay ko dito. Kung isipin ng iba, medyo nakakasuya yung ganitong trabaho. Pero na-enjoy ko naman eh. So ito yung gamit ko sa pagpe-pedicure. Kung papansin nyo, madaming mga anik-anik. Kasi mahilig ako sa ganon. Sa mga design. Sa mga arts, kemerut. Sa mga palamuti. Ako si Kyle, 38 years old. Nag-atid-atid ako ng pasahero. Yung move on up. Yun. Doon kasi hawak ko yung oras ko. Tsaka pang kain-kain na rin. Tsaka pampaaral sa anak. Yun. Move on po. Ay ma'am, lapit po. Tara ma'am, doon po tayo. Kuya, move on po. Ayun po, ito pala. Sabi ka pa po? Sige po. Ako nga po pala si Rodel. 35 years old na po ako at taga Maguinawak QC. Bali, 15 years na po ako nagtitinda ng barbecue at Betamax. At sa pagtitinda ko, nakapagpaayos na ako ng munting tahanan namin. At sa awa ng Diyos, naitataguyod ko naman po yung pamilya ko. One pound. Got no gun, gotta go back and then big gun. Bang, bang, that also hit you with the... Uy, Rodel! Ikaw pala yan! Musta? Ako pala yung pre, kumusta na? Ano pre? May papakinggan ako sa'yo pre. Bullshit. Sige nga, pasampol nga. Ito nga pre. One pound. Got no gun, gotta go sing gun. You big gun when the hits big gun. Big gun, strike gun. Bang, bang, that also hit you with the Gomu, no, got the gun. Ayos pre. Angas pre. Salamat pre. Angas pre, pwede mo na i-post yan. Oo, salamat. Gigi. Siya nga pala pre, mauna na pala ako. Oh, sige lang. Ingat. Sige pre, ingat ha. Ingat friends sila sa'yo. Ingat ha, mamamalingki po kasi ako eh. Sige lang. Titinda ako mamayang hapon. Sige lang. Sige pre, ingat.
Para dito. Magkano ba? Okay, isa lang. Sige. Thank you po. Bakit po Betoymax yung pangalan? Ayan. Dati po talaga hindi po Betoymax pangalan yan. Simula po nung naging sikat na yung barbecue namin, tinawag na po akong Betoymax ng mga taong bumibili. Kaya yun na din naging business name namin. So, bakit niyo po napili yung ganitong trabaho? Nung bata pa kasi ako, kasali na talaga ako sa mga choir. Sa simbahan, hanggang sa lumaki ako, nasanay na din ako mag-perform sa harap ng mga tao. So kids, handa na ba kayo makinig? May babasahin lang ako konting verse para sa inyo. So ito yung verse 16. Sapagkat gayon lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak, upang ang sino mang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng walang hanggan. Bakit niyo po napili ang ganitong trabaho? Ako kasi talaga, mahilig ako sa arts dati pa. Naisip ko rin na i-apply itong arts sa iba't ibang paraan. Tulad ng pagpinta at pagdrawing. Kasi habang nagagawa ko ng gusto ko, kumikita pa ako. Saka madami din kasi talaga nagpapalinis dito sa amin. Kuya, bakit niyo po napili ang ganitong trabaho? Hirap na kasi ngayon talaga ng buhay, ma'am dito kasi sa pagra-rider, may gamit na ako, tapos may binubuhay pang anak. Sa panahon kasi ngayon, ang hirap na kumita ng pera Yun. Bakit po ito yung napili niyong business? Ito kasi family business po namin. Kumbaga, kailangan po talaga ipagpatuloy. Alam niyo naman po. So, kamusta naman po kayo sa trabaho niyo? Minsan po ba nabuburyo kayo sa pang-araw-araw niyong ginagawa? Kung bibigyan po kayo ng chance makapag-relax kahit isang araw lang, tatanggapin niyo po ba? Oo naman, syempre. Oo, syempre. Oo naman po. Oo naman po. Kung ang Diyos nga, nagpapahinga sa ikot itong araw. Ako pa kaya? Kasi nakakapagod naman talaga minsan Kaya goods ako dyan sa relax-relax na yan. Lagi rin kasi akong babad sa initan. Kaya, ayun. Gusto ko rin po makapagpahinga paminsan-minsan. Kasi nakakapagod din po. Lalo na kapag marami pong bumibili sa akin. At sobrang init din po talaga ng panahon po ngayon. Kaya gusto ko rin po makapag-relax po paminsan-minsan. We're inviting you po for a small gathering, pero may hinanda po kaming sorpresa para sa inyo. We're inviting you po for a small gathering, pero may hinanda po kaming sorpresa para sa inyo. We're inviting you po for a small gathering, pero may hinanda po kaming sorpresa para sa inyo. Ay kuya, we're inviting you po pala for a small gathering. May hinanda po kaming sorpresa dun para sa inyo. Hindi na po naman. Sir, for sure, mag-enjoy po kayo dun. Para sa inyo po talaga yun. Sure po kayo, ma'am. Kasi baka nakakabala po. Ganun. Hindi po, para sa inyo yun. So, ano naman po nararamdaman nyo ngayong papunta na tayo sa venue? Syempre, na-excite ako Dahil sabi niyo, may pa-surprise kayo sa akin Ano naman po nararamdaman nyo ngayong pupunta na tayo sa venue? Medyo nervous ako kasi sana walang makilala sa akin. Kasi bang palinis sila Alam mo naman. Kuya, anong nararamdaman mo ngayon? Ano, ma'am? Hindi kita marinig. Ano po nararamdaman nyo ngayon na may surprise kami para sa inyo? Ano pong nararamdaman niyo na papunta na po tayo sa venue? Masaya po. Nakaka-excite din.
Kasi nakakapagpahinga na rin po ako kahit papaano. Pastor ako ngayon, pastor. Oo, pastor ako ngayon. Ito na din. Nice one. Hindi po. Welcome po. Okay na? Okay na? Makikita ko pala ulit itong mga to. Nakakatuwang isipin na lahat kami ay kanya-kanya na ang landas na tinahak. Hindi tayo mananatiling laging magkakasama. Lahat din ng mga bagay ay may nararapat na katapusan. Kaya susulitin namin ang bawat sandaling natitira at gugunit tayo muli ang pinagsamahan noong inaiwan.